Sa nakaraang video, nakamtam na sa wakas ng bida ang magic power. Gayunpaman, daw alas 12 mana veins pa lang ang nabubuksan nito kaya naman hirap pa siya rito. Buti na lang at naisipan nitong gamitin ang artifact mula sa kanyang ama upang lagyan ng magic. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpai tier members. Solid kayo. Balik sa storya, 5 araw na lang bago ang labanan na kakaharapin ng MacGyver family. Inalala ito ng bida. Ito raw ay gaganapin sa kabundukan sa gitna ng kagubatan kung saan imposible ang umurong sa labanan. Ito ay isang planadong pag-atake kung saan inambush ang magkakapatid na MacGyver. Alam man nila na taon-taon ginagawa ang pagpuksa ng mga Halino, pero lingid sa kanilang kaalaman na ito ay pinagplanuhang atake sa kanila. At ang ending, namatay si Randall, isa sa magkakapatid na MacGyver. Pero sabi ng bida, sa estado niya ngayong meron na itong malakas na kapangyarihan at forecast, siguradong kaya niya na raw maiwasan ang ganong pangyayari. Ang issue raw ay hindi lang sa pag-iwas sa ambush pero importante raw na malaman nito, sino ba ang may pakanan nito. Noon raw kasi, hindi niya matukoy sino ba ang salarin sa insidenteng ito. Pero ngayon raw, sisiguruhin niyang makikilala niya ito at mapaparusahan. Nag-meeting ang magkakapatid, ayos daw na meron silang suporta na makukuha. Pero parang may mali raw. Sabi ni Tyrion na problematic raw ang timing nito. At ang pinakakakaiba, ang support troops ay galing sa Bolsar. Sila raw kasi ay ang tumuturing sa kanila bilang kaaway. Never pa raw nangyari na magbibigay sila ng royal support lalo na sa kanilang pamilya. Sigurado raw siyang hindi lang siya ang nagsususpetsya rito. Sa tingin niya merong pinaplano ang mga Bolsar. Nag-agree naman si Kayril sa kanya. Sa isip nito, nangyayari ito dahil hindi pa nakakapili ang Emperor ng successor o kahalili nito. Ang Emperor na si Titanstein ay meron 3 mga anak. Ang panganay ay si Prince Roon, sumunod si Prince Oliver at bunso naman ay si Prince Croman. At dahil frail ang bunso na third prince, hindi na ito kasali sa pagtutunggali para sa trono. Ngayon, laban na lang ito ng first prince na si Roon at ang sumunod na si Oliver. So far, ang legal na first prince ay nangungunang ngunit, nagbago raw ang lahat ng ang kanilang ama, na commander ng Blue Knights ay sumuporta sa second prince na si Oliver. Kaya naman, natural lang na hindi sila okay sa Bolsar family, kasi sila, suportado ang first prince na si Roon. Dagdag ni Tyrion, si Bolsar daw ay representative ng faction ng first prince. And yet, magpapadala sila ng support troops galing sa border. At ang nakakapagtaka pa ay mangyayari ito, habang wala ang kanilang ama. Hindi ba raw suspicious ito? Hindi naman daw mali si Tyrion, sagot ni Mart, pero ang mga knights na nilid ng nilang ama ay babalik sa norte para sa extermination. Siguradong hindi niya raw hahamunin ang Blue Knights kung nasa tamang pag-iisip ito. Napaisip si Tyrion sa naging sagot nito. Sabi pa ni Mart, ito raw ay utos mula sa royal family kaya naman, itigil na raw nila ang disrespectful na usapan. Sa isip naman ng bida, burdensome daw ito. Ang term daw na royal ay medyo mabigat pa para sa edad nito. Pero sana ay patuloy daw itong maghinala si Tyrion, ang suspicion daw nito ang maglilid sa kanya higher bilang isang strategist. Kailangan daw nitong maging matalas na strategist na makakatulong sa kanya. Meron naman suggestion si Tyrion, sasama raw siya sa extermination. Ikinagulat naman nila ito kasama na sina Mart at Kayril. Hindi naman daw kailangang i-handle ito personally ni Mart. Na-shock ang bida dahil ang pinakamahina raw sa kanilang magkakapatid ay nagvo-volunteer para sa extermination. Totoo nga raw na nagbabago na ang mga bagay-bagay. Nakisali naman sina Elliot at ang isa pa nilang kapatid. Pati raw sila ay sasama na rito. Kung kakailanganin daw ni Tyrion ng escort, pipiliin niya si Randall at si Kayril. Gulat naman ang bida dahil pinili siya nito. Inis naman ang dalawa dahil sa naging desisyon nito. Sabi na lang ng bida na, so be it. Kailangan niya raw maghanda na para rito. Kaya naman, umalis na ito at iniwan ang mga kapatid niya. Paglabas niya, inisip nitong impressive si Tyrion dahil pinili nito ang pinakamainam na diskarte, dahil katakataka ang support troops na ipapadala. Sa sitwasyon na ito, hindi pwedeng ipadala nila si Mart, na first in line sa posisyon ng kanilang ama. Kaya naman, naisipan daw nitong ilabas ang pumili ng 2 cards. Ang trustworthy na si Randall at siya na just in case o throwaway card nito. Siya raw kasi ay parang walang pake sa buhay nito. Iniisip nitong siya ay ang bagong Solta.
ang outcast sa mansyon na iyon. At the fact na si Tyren ay pinaplano na lumahok sa pananakop. Ang ibig sabihin daw nun ay nais nitong obserbahan siya ng malapitan. Alam niyang nais nitong makilala siya gamit mismo ang kanyang mga mata. Nais nitong malaman paano niya kinayang matalo si Mart at ano ang ginawa nito buong linggo sa Einherry. Siguradong nais nitong ma-verify ang lahat sa battlefield. Masaya naman ang bida sa takbo ng mga pangyayari. Kasi sa previous na buhay daw nito, hindi lumahok sa pananakop si Tyren. Totoo nga raw na nag-iiba na ang takbo ng kanilang istorya ngayon. Kahit na raw ang disaster na nangyari sa kanilang pamilya mula nang namatay si Randall, kahit iyon daw sa future ay siguradong magbabago. Sa labas, sinimulan na nga ng bida ang paghahanda nito at nag-training. Gamit ang kanyang weapon na merong magic power, hindi nito sinayang ang pagkakataong mag-improve. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa kakaharapin nilang labanan. Gumamit ito ng puwersa upang makapaglabas ng malakas na pag-atake. Kitang-kita ngang dahil doon, nawasak nito ang mga puno roon. Sa isip niya, wala siyang planong manood lamang habang nag-iiba ang takbo ng istorya. Gamit ang kanyang mga kamay, babaguhin daw nito ang kanilang hinaharap. 5 araw na ang nakalipas. Ang mga knights ni Bolsar ay binati ang mga member ng MacGyver family. Lumapit at nagpakilala sa magkakapatid si Arden. Tinanggap raw nila ang Royal Order, kaya naman 500 na Balsarian troops ang dumping doon upang tulungan ang MacGyver family. Nagbigay galang naman ito at sinabing, isang karangalan nga raw na makilala ang mga lord ng pamilya MacGyver. Bumati naman pabalik ang pinakamatanda sa kanila, na si Mart. Kahit na raw meron itong difficulty sa pagdepensa sa border, hindi raw sila nag-atubili na sumuporta sa kanila. Nagpapasalamat daw si Mart, on behalf sa ama nila. In-express nito ang gratitude sa Bolsar family. Tinanggap naman ito ni Arden at sinabing ipapabatid niya raw ito sa kanilang pamilya. Sa isip naman niya, siya siguro ang ini-report na Mart MacGyver. Hindi naman daw ito nakaka-threaten. Ang mga delikado raw ay ang 4 na anak na dinala ng Eula. Tila totoo raw ang usap-usapan na dinala sila doon para ma-compensate ang pagkukulang ng panganay. Nagtaka naman ito kay Kyril na nakamaskara. Base kasi sa report, 4 lang raw ang inampon sa MacGyver family. Kaya naman, tinanong niya si Mart kung sino raw ang nasa likod. Sumagot naman itong, siya raw ang pang-6 sa kanilang magkakapatid na kaka-rating lang daw sa kanila. Inisip naman ni Arden na isa na naman palang adopted child ito. Humingi naman ng pag-intindi si Mart dahil kailangan daw nito magsuot ng maskara dahil sa ilang mga pangyayari. Natawa naman ito at sumagot na, is that so? Dapat raw pala 6 lords na ang itawag sa kanila at hindi 5. Deep inside, iniisip nitong kakaiba raw si Kyril at nagmaskara pa. Wala na raw bang pride ang Condi na si Cruel na tumanggap siya ng mga Greenhorn bilang adopted na anak nito. Sinabi naman niyang, tatapusin na raw ng Bolsar troops ang paghahanda para sa kanilang pag-alis. Siyempre, kilala ito ng ating bida. Sinabi nitong, it's been a while, Arden Chandler, tinawag niya itong spy mula sa Lorraine Empire. Si Arden kaya ang responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Magawa kaya niyang mapigilan ang pangyayari na yon, ngayong nakabalik na siya sa nakaraan. Well, alamin natin yan sa next episode. Kung nagustuhan mo ang bago nating kwento, siguraduhin mong mag-like, comment, subscribe o follow dito sa ating channel o page. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.